Hello, hello, hello everyone! Nagbabalik na naman si Mama Che. At ako'y nandito ngayon sa loob ng aking polycarbonate na greenhouse. Finally, natapos na namin yung paggawa ng aming, as in lahat tapos na siya. And naglagay na rin ako ng mga raised bed dito. Dalawang klaseng raised bed ang nailagay ko dito. Dalawang raised bed yung same at dalawa yung raised bed yung same. Gusto ko sanang bumili ng ganito para i-extend doon. Pero walang medyo maliit na sizes dito. I only need 160 centimeter. And ito, medyo malaki to siya, mahaba. So, hindi na lang ako nagbili nito. Mas mura to siya compare dyan. Nag-try lang ako kung matibay ba to. Pero in fairness, matibay siya, tsaka makapal siya. Happy ako, pero hindi ako happy sa presyo. May soil na sila. Nakalagay na ako dyan. Pati doon, kahapon, tinulungan ako ng aking mabuting asawa. And nag-experiment na rin ako dito. Ito yung chili. Nag-overnight to siya dito sa loob ng greenhouse. Mainit na kasi sa daytime, pero malamig sa gabi. Like for example, kagabi, nag-drop kami sa 1.7 degree Celsius dito sa loob ng greenhouse. Ito yung thermometer niya. Ito yung first na raised bed na nilagyan ko ng soil. And nagtanim din na ako dito ng radish. Ayan, nag-germinate na yan sila. Ang ganda, di ba? At ito, chikorito sila na tinanim ko yan para sa aming guinea pig. Mayroon kasi kaming guinea pig. Ayan, radish dito siya. And actually, nagtanim din ako ng carrots dito sa gitna, but I think hindi sila nag-germinate. Expected ko na rin yan, hindi yun mag-germinate kasi sobrang old na yung seeds. Dalawang klase ito sila, nag-germinate pa rin sila. So, ang plano ko ngayon, hindi ko alam kung matatapos ko din yung plano ko sa ngayon dahil konti lang yung time ko kasi pag 3 ko susunduin ko yung anak ko. And pagka 5 or before 5 or 4:30, aalis ako ng bahay. May natira pa akong soil. Bumili talaga ako ng bag of soil kasi tinatry ko lang kung ano ang magiging resulta ng compost nila. Yung nabili ko, mahal siya pero try ko lang. May natira pa kasing space dito pag nakikita niya, ayan. So i-fill up ko pa to ng soil pero yung toppings nito is mag-a-add ako ng yung bag compost tsaka imimix ko siya sa perlite tsaka vermiculite para mas maganda yung topping sa aking sa raised bed. Tingin muna tayo, ikot lang muna tayo kung ano ng progress dito sa garden. Alam nyo, kwento ko lang ha. Few days ago, may storm kami dito. And kita ko sa mga post nila na dami talagang naapekto sa storm na yun. Daming greenhouse na nasisira. And I am so lucky. Walang nasira, walang nabasag, walang natanggal na glass. Yung iba talaga as in sira na sira talaga. As in totally damaged talaga. Ito yung aking brassica plant. Nag-wedding ako kahapon dito. Tingnan natin para makita nyo ang sa loob. So, ayan. Yung asparagus ko na tinatanim ko na dito, galing ko sa tatay ng aking asawa. So, hindi ko pa yan sila ma-harvest. And hopefully, ito yung pangalawang 2 years old na tong, may nag-germinate na doon, oh. Yan, may lumalabas na asparagus yan. So, buhay sila. And may mga strawberry ako doon sa gitna. Maglalagay din ako ng strawberry dito banda. May natira pa akong strawberry. And ito, more brassica plant to siya. I think this is the heart cabbage. Ayan. So, kukontinue ko lang silang lagyan ng cover ito para sa protection sa butterfly cabbage. Ayan. So, later on, pag may time ako, papalitan ko yung, yung fleece because this is too warm. Gusto kong palitan ng ganito. Parang netting siya para hindi makapasok yung butterfly. Pero, hindi ko pa sila papalitan ngayon kasi wala akong time. Next time na pag may free ako. And gagawin ko siya ng ganito. Ayan, para hindi mapasukan ng butterfly. Otherwise, kakainin nila. Nag-transplant na rin ako dito ng mga peas. Snow peas to siya or snap peas. Magusto to sa mga bata. And magko-crawl sila pataas dito, hopefully. Tsaka para makaharvest yung mga bata. Nag-experiment na rin ako early, a few days ago. Nilabas ko na yung aking mga tomato. Yan yung mga San Marzano tomato. I only have 6 San Marzano. So, I think 7. I still have 1 extra. We'll see. Nag-experiment ako kung mabubuhay ba sila kasi lumalamig pa dito sa loob. But paggabi or hapon, before ako papasok ng bahay, nilalagyan ko sila dito para hindi sila masyadong lamigin. And soon, sana matanim ko na yung the rest na tomato. Nahirapan ako dito sa aking tomato na to kasi nahulog kasi to sila. So hindi ko na alam kung which one is which. May dalawang variety yung natitira dito. Beef tomato or cherry tomato. So we will see kung anong resulta nito sa pagtubo at sa pagbunga
bunga kung magiging beef ba sila, beef tomato, or magiging cherry tomato. So, yeah, ganyan talagang mangyayari pag nagiging clumsy si Mama Che. Okay pa ata yung soil ito. Oh, need to watering nito siya. Nasira pa yung pump ko. I'm expecting na dadating yung isang package ngayon galing sa Amazon yung order ko para ma-repair yung aking water pump. More radish dito. I also need to trim this or baka hayaan ko lang yan dyan. And more salad. Ready na yung salad. Nakapag-harvest na kami ng salad at yung mga paksyo dyan, na-harvest ko na rin. So far, nakapag-enjoy na si Mama Che sa pag-harvest ng mga salad. So, ito yung aking mga potato. The rest na nakapat. I still have one variety left doon sa aking tawag nito, sa loob ng bahay na potato na hindi ko pa naitanim. Kaya may mga extra kong mga bag pa dyan para sa mga empty bucket para doon ko itanim yung the rest na potato. So far maganda yung soil pero may nakikita lang yung akong mga na-observe ako na may mga maliliit na bato. Ewan ko ba kung bakit may mga bato dito. Ayaw ko pa naman sa mga bato-bato. Magbe-mix ako ng, I think, 6 part ng soil and 2 parts ng perlite at saka 2 parts ng vermiculite. Wah, sarap ng hangin. Sobrang init kasi dito sa loob. Lagyan ko muna ito ng tubig kasi napaka-dusty niya. Para maging less yung pagiging dusty niya. Hindi ito maganda sa lungs ni Mama Che. Ito yung perlite. The next is yung vermiculite. Nalubat na pala yung camera ko kaya lilipat na ako sa aking phone. And ito lang yung natapos ko. Yung half side ng isang maliit kong raised bed. So ito na yung hitsura niya. So fluffy na yun to siya. So we will see kung ano maging resulta sa tanim dito. Ang palaya yung plano kong itatanim dito banda. And may pagpatuloy ko na to bukas kasi ako'y susundo na para sunduin yung aking anak. So hello, good morning. Ayan. Continue tayo. Another day, another work sa garden Mama Che. May bit-bit akong ito para to sa cage sa mga tomato ko dito sa loob ng greenhouse. So ayan, hindi ako nakapag-continue the next day sa sa filling up ng soil sa greenhouse ko dahil walang time si Mama Che. Actually that day nagpatuloy ako pero hindi ko natapos. So, ayan. So, ngayon natin ipagpapatuloy. Kahapon may day off ako pero hindi ako nagpatuloy dito sa loob ng greenhouse dahil ayan. I-fix ko muna to. Dahil busy ako sa pag-alaga doon sa mga tanim sa loob ng bahay. Yung mga chili pepper is yung mga pepper plant ko doon sa loob, ina-attack sila ng aphids. So, as in, ang ginawa ko is pinaliguan ko sila ng tubig. Lahat ng mga tanim ko. Hindi lang yung pepper, pero lahat talaga ng mga indoors plant ko. Including na yung mga pepper, mga cucumber, ganun. May yung flower ko din na marigold. So, balik tayo dito sa loob ng greenhouse. And ito na yung resulta. First, isang raised bed ko. Yan, tinulungan na ako ng aking mga anak. So, ang kulang na lang is ito siya and ito siya. Itong klaseng raised bed nga pala, rusty to siya. Kaya yung nakikita nyong ganyan, that is normal for this raised bed. Andun pa din sa loob. Nagsa-start na silang mag-rusty.
maganda to sa labas ilagay pag nagkakaganyan na yung kulay niya. Ang gagamitin kong soil dito is not the same soil this one. Ang gagamitin ko is yung compost soil na nasa bag. And may experiment nga pala ako dito. Naalala yung nilagay kong tanim na pepper. The next day, tinanim ko siya. So far, ayan, buhay siya. Pinifeel ko lang yung dahon kung may nasira ba o ano. And yung temperature ngayon is nasa 14.1. Kagabi, nag-drop kami sa 1.9 ata. Nabuhay siya in fairness. So maybe, itatanim ko na the rest ng mga pepper ko dito. Siyempre, hindi ko sila itatanim dito na walang cover. So paggabi na, lalagyan ko sila ng cover para hindi masunog yung balat nila or dahon nila dahil sa sobrang lamig. Ay! Hala! Kala ko talaga hindi mag-germinate yung aking mga karuti. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan o. May tumutubo na yung carrots dyan. Akala ko kasi hindi na to siya tumutubo kasi old seeds na yung carrots ko. Kasi nag-germinate na yung mga radish na to pero yung carrots hindi pa rin. Wow! So happy. So, I still have more carrots left. So, maybe I will plant the rest of this. Ito siya. Mga old na seeds na carrots. Ayan. So, happy to see it. At least my progress sa carrots. Dumating yung package ko that day, yung sinabi ko sa inyo na in-order ko sa Amazon at na-repair ko na yung aking water pump. Kung sa loob dyan is nag-leakage yung parang may lalagyan sila ng tubig ba. Kasi during winter season, supposed to be, nakalagay dun sa instruction bago ko ginamit yan. Every time na tapos mong gamitin yan, i-empty mo yung water. Pero winter yun eh. Hindi ko tinanggal yung tubig nila. So, nag-explode siya. Kaya nabasag yung plastic sa loob. Buti nga plastic hindi metal eh. So far na-repair ko siya at nagamit ko siya. May mga konting drops lang na nakita ko while ginamit ko yon pero hindi naman sila ganun kalaki. So maybe i-accept ko siya. Hopefully na hindi lalaki yung butas doon. Para, yeah. Or maybe if I have time, I will check it again. To check kung saan banda yung may butas pa para ma-try kong i-repair siya ulit. So, binili akong plastic solding. So, ayan, ayoko kasing bumili ng bago kasi may presyo din yan siya. So, at least yung gamit na solding ko na binili ko, medyo mura siya at daming extra at magagamit ko pa yon pag may mga plastic na nasisira. Sinabi ko yung asawa ko, pag may sira kang gamit, sabihin mo lang sa akin at i-repair ko. Feeling, magaling. So, ayan, simula na tayo. Dami kong satsat eh. Can you give me that bucket, the small one? Yeah, that one. All of it. Thank you. I do it. 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 See to me. Hi. I feel good. I want to shoot. And see my cat. Just come on my pool. Vicky! Ulak din. My two claps. Very dusty itong perlite. Naisip ko kanina magmamask ako. Kaso, kalimutan ko naman. Ayan. Dito maganda sa lungs natin. Babasain ko sila para hindi lilipad yung dust nila. Oh my god. I can let it. And try to mix it. Mix it with salt. Can I mix it? Yeah. I do it. We're helping each other. So it will be faster.
So, maganda na yung resulta. Actually, maganda yung texture niya eh. Ganito oh. So, kukuha pa ako ng isa para i-mix ko. So, ayan guys. Natapos ko na lahat ng aking raised bed. Kakatapos ko lang. Ang hirap pala. Ito. And yung ito. Nakakapagod. Ang bigat kasi ng mga soil eh. And mainit na dito. Tingnan nga natin kung ano bang temperature dito sa loob. Tapos yung sweater ko is mainit din. 18.9 degree Celsius dito sa loob ng greenhouse sa 12:30 noon time. And temperature sa labas is 10 degrees Celsius. Next na gagawin ko is tanim ko na yung the rest na potato ko. So, next nating trabaho for today is magtatanim tayo ng ating mga potato. Itong klaseng potato na to is rose potato. Seeds ko to, own seeds na for few years na since I bought this one. I can't remember, maybe my daughter is now 6 years old, so maybe 4 years old na potato ko na to siyang sinisave. Every year nagtitipid ako ng kahit at least 20 pieces. Ito 18 lang nakalagay dito. Each bucket ang itatanim ko is 3, and naglagay na rin ako ng fertilizer dito, yung chicken fertilizer, tapos minix ko lang ng soil. 3 lang yung ilalagay ko dito sa kanila. Yan. Papuwenteng pataas yung cheating nating tumutubo. Ayan siya. Tapos mag-a-add lang tayo ng soil. Careful lang ako dito sa paglagay ng soil. Baka maputol yung nag-cheating sa kanila. Otherwise, baka hindi to tutubo ganun. So, ayan. Tatry natin tong pump natin para makita nyo kung ano yung ibig kong sabihin kanina. So, ito siya. On natin. Para mabilis ang paglabas ng tubig dito. Ayan. Ayan. Para hindi na ako mag back and forth sa pagdidilig nito. Mas madali ang buhay. Pero feeling ko hindi maganda pa rin yung machine kasi parang maingay siya. So I think I have to shake it again. So, ito yung isang problema ko sa compost na nabili ko, yung big box na compost, kasi hindi siya nag-absorb diretso. Ewan ko ba kung bakit. Ayan. So, sobrang maputi siya. Sana hindi ako magsisisi dito sa malaking bag na compost na nabili ko. Mapresyo pa naman siya. Meron pa naman sanang free na compost na makukunan ko doon sa yung mga second hand area na parang ganun, ambakan ng mga used na mga gamit. Meron din silang compost soil dito na libre lang. Yun ang ginawa ko last year, doon kami kumuha ng soil. This time, experiment lang din to sa comparison kung ano ba talaga ang resulta. Yung tomato raised bed ko doon sa labas, sa ilalim nun is free compost yung nakuha namin doon sa Ginpro ang tawag, no. Maganda yung harvest namin, super healthy yung mga tanim. So, syempre, huwag nating kalimutan yung ating name tag para hindi mawala. Ayan, ito yung name tag ko na mga gawa-gawa ko na rin ito. Lagay lang natin dyan. Tingnan nyo, hindi pa rin absorb yung water. Yan. I guess, that's all for today's video, mga langga. At ako'y mag-end muna dito sa aking trabaho. Tapos na ako sa garden for today and sa family naman. So, that's all for today's video, everyone. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.